Natangayan ng mahigit 17,000 piso ang isang printing shop sa Maynila. Gagawan po yan ng dalawang menor de edad na gustong magpa-cash in sa e-wallet gamit po ang QR code. Alamin ang kanilang modus sa balitang hatid ni Jomer Apresto para wag maging biktima. Pasado alas 9 ng gabi nang huminto sa isang printing shop ang dalawang menor de edad na yan sa Valencia Street sa Santa Mesa, Maynila noong January 12, 2026. Magpapa-cash in daw sila ng pera sa e-wallet. Sa halip na magbigay ng numero, isang QR code ang ipinakita ng lalaking nakaputi na iniskan naman ng staff ng printing shop. Ilang saglit lang, isang text message umano ang pumasok sa cellphone ng tindahan na nagsasabing na i-link ang kanilang e-wallet sa isang e-commerce app. Ayon sa staff, 47 pesos lang daw ang nakalagay sa QR code na nabawas sa balance ng e-wallet ng tindahan. Hindi raw nag-alala ang staff noong una. Sa kuhang yan, may kita na nagbigay pa siya ng sukli bago umalis ang dalawang binatilyo. Makalipas ang ilang minuto, nagulat ang staff ng tindahan nang makaltasan na raw ang kanilang e-wallet ng mahigit 17,000 pesos. Mga 20 minutes siguro, mga nakaalis na siguro sila. Saka lang po namin nakita na wala na yung pera. Meron din po kaming ganyan, 30,000 din po nabawas. Pero yung pong mga yon nang hingi naman ng OTP. Ito po ngayon, hindi talaga nang hingi ng OTP. Kaya kampante po ako na hindi makukuha yung pera. Inireport nila sa barangay ang nangyari. Sa backtracking, nakita sa CCTV ang dalawang menor de edad na parehong nakaangkas sa dalawang motorsiklo na galing ng Magsaysay Boulevard at pumasok sa Valencia Street. Pagkahinto sa Valencia, lumapit sa isang motor ang binatilyong nakaputi. May kita pa sa CCTV na tila may itinuturo ang driver sa kanyang cellphone bago ito ibinigay sa binatilyon, agad namang naglakad papunta sa printing shop kasamang isa pang binatilyong nakaitim. Ayon sa barangay, yun daw ang cellphone na ginamit ng dalawa para makapanloko. Sa tulong ng social media, natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang menor de edad na magpinsan, parehong 14 years old at nag-aaral bilang grade 7 students. 5 days ago, bago nangyari ito, na-post din ito mga bata somewhere in Loreto. 14,000 din naman yung nakuhang. Nakausap namin yung parents, guardian ng mga bata. Ano kung sabi nila? Nung hinahanap yung mga bata, syempre hindi mo lumutang. Nangako naman daw ang tatay ng isa sa dalawang binatilyo na ibabalik ang pera sa oras na mahanap ang cellphone na ginamit ng anak, pero ang problema... Nung tumawag ko ng polis, bigla na rin nawala yung tatay ng bata at hindi rin nagpakita. Yung kinabukasan, nag-follow up ako doon sa barangay, hindi na rin namin nakita yung tatay. Tingin ng barangay, posibleng may sindikato na kinabibilangan ng dalawang driver ng motor at ginagamit nila ang mga menor de edad para magawa ang krimen. Nakipag-ugnayan na raw ang barangay sa pulisya para masagip ang mga binatilyo at maaresto ang dalawang driver ng motorsiklo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.